makakausap po natin via Zoom ang isang eksperto pagdating ho sa issue dyan sa Mayon Volcano at mga kahalintulad na rin ho na usapin sa mga bulkan na kabi-kabila po ay nag-aalburuto nitong mga nakalipas na araw. Babatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines where nationwide and worldwide si Bombo Dennis Hamito po ito. Together with me si Bombo Everly Rico. Welcome to the program, Dr. Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Magandang araw po sa inyo. Yes po, good morning and good morning sa mga listeners and viewers. Okay. Unang-una, Dr. Paul, ano po ang kasalukuyang status ng Bulkang Mayon matapos po yung naitalang ashfall na malawak ho yung naapektuhan itong nakalipas na weekend, Doctor? Yes po, so for the past 24 hours po, as of 5 a.m. kanina, nakapag-record po ang Mayon Volcano Monitoring Network ng 11 volcanic earthquakes. Kasama na po dyan yung tatlong volcanic tremors. Ganun din po, nakapag-record din po tayo ng 283 na rockfall events at 17 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents. Habang kahapon din po, may mga pagtala rin po tayo ng mga minor strombolian activity at short-lived na lava fountaining. Pero overall po, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano. Okay. Dr. Paul, bakit nga ho ba hindi nagkaroon ng pagtaas sa alert level knowing na grabe ho yung lawak ng pinsala na naitala and ano ho ba yung ating barometer para magkaroon ng pagtaas o pagbaba ng ating pong alert status dyan sa Mayon Volcano? At yung current na data po na nakukuha ng PHIVOLCS, mula po nung itanas natin ng alert level 3 noong January, ay parehas sa nakikita natin sa kasalukuyan. So, based on our assessment, wala naman pong pagbabago, wala kami nakikitang escalation or even possible escalation ng level of activity. So, right now, wala po kaming basihan para itaas ang alert level. At isa pa po, another point is yung nangyari po ng weekend is actually hindi naman po caused by a explosive eruption as some people are claiming. Ang nangyari po diyan ay may lava flow po tayo na actually nagsimula siya nung January pa. At isang malaking bahagi ng lava flow na yon ang natipak. At ito ngayon yung nagdulot ng malaking pyroclastic density current at malawak na ashfall event. Okay. Dr. Paul, maaari ba ho itong maulit sa loob ng maikling panahon o kailangan muna na magkaroon ng build-up yung lava formation at bago ho magkaroon ng kahalintulad na senaryo dahil mapaminsala din pala ito, no? Kahit hindi ho mismo yung lava yung bumagsak pero nakapinsala pa rin yung abo na naidulot po nito, Dr. Paul. Yes, sa kasalukuyan po, yung karamihan ng mga pyroclastic density currents na nararanasan sa Mayon Volcano ay dulot nga po nitong mga lava collapse na ito, lava front collapse, yung mga natitipak na bahagi ng lava flow. Actually, prior to yung nangyari nung May 3, nung first week of April, nagkaroon din tayo ng ganitong event, pyroclastic density current din event din na dulot ng pagtipak ng lava flow, and even prior to that nung March at nung February. So, and actually nasundan pa ulit 'yon noong kahapon lamang po ng umaga, nagkaroon ulit ng lava front collapse, bagamat yun nga po hindi na siya kasing laki nung nangyari noong Sabado. Okay. May katanungan din po ang aking katandem si Bombo Ever Rico. Bombo Ever? Alright. Base po sa inyo pong pag-aaral, madalas po ba itong nangyayari po sa Bulkang Mayon at maging sa iba pa pong mga bulkan po sa ating bansa? Right now po, yung sabihin ko lang po yung mechanism ng formation ng pyroclastic density current. Kadalasan po yung mga ganitong phenomena ay dulot ng explosive eruption. Kaya may mga nga po na nagsabi na
nagkaroon ng pagsabog. Pero another possible na na mechanism ay ito nga yung may natitipak tayo na mga bahagi ng lava flow at yun yung pinanggagalingan. Now, sa ngayon po, since 2023 na nagpakita ng ganitong style of eruption ng Mayon Volcano na tahimik lamang na naglabas ng lava, may mga ganito na tayong phenomena na may natitipak na bahagi ng lava flow at ito ay nagdudulot ngayon ng pyroclastic density current. Unfortunately, yun nga, habang patuloy na lumalabas yung lava, malambot pa yan. So still very unstable. Kaya maya't maya nga po talaga magkakaroon ng mga ganitong mga lava collapse, pyroclastic density current events. Alright. Possible po ba na naging trigger factor din po yung mainit na panahon dito sa mga aktibidad na naitala sa Bulkang Mayon as well as doon din po sa may Canlaon na nagkasabay po ito nitong weekend? Wala naman pong kinalaman yung weather systems or even climate factor. As a matter of fact nga po, yung may mga instance po tayo sa Mayon Volcano and other volcanoes na sa kasagsagan ng isang bagyo ay tuloy-tuloy yung pag-erupt. Halimbawa na lang po ng 2018 at 2023 sa Mayon Volcano, and dito sa may Canlaon naman last year na kasi merong malakas na bagyo na dumaan pero patuloy pa rin yung eruption, hindi na siya pipigilan. Alright. If ever po, yung pong mga naitatalang Strombolian at crater glow doon po sa Bulkang Mayon, gaano pa po kaya ito magtatagal? Sa ngayon wala kaming maibibigay na timeline kung gaano katagal. Pero based nga po dun sa aming datos na nakukuha, most especially yung binanggit ko na marami pa rin mga volcanic earthquakes and especially mga volcanic tremors, these signify po na may patuloy yung pag-akyat ng magma. So yung kung ano man yung nilalabas na lava sa ngayon ng Mayon Volcano na based on our estimates lagpas na po ng mga 60 million cubic meters na po yung yung mga volcanic materials na nailabas, meron pa pong kasunod yan. So sa ngayon po hindi namin masasabi kung hanggang kailan, pero kung babasihan po yung previous na eruption ng 2023 na umabot ng halos halos 6 na buwan yung itinagal. Vamos, Dennis. Finally, Dr. Paul, ito na lamang dahil marami ho tayo mga turista kapag ganyang panahon, siguro bilang eksperto na nakatuon po ang atensyon dito, baka may mga payo ho kayo para sa ating mga turista dahil marami interesado, no? Kahit sumasabog yung Mayon Volcano, lalo nga dumadami yata yung mga turista. Please go ahead po, Dr. Paul. Yes po. So, yung that is correct naman po, no, na actually yung provincial government of Albay, yung local tourism board nila, actually nakakapagtala po ng increase in the number of yung visitors sa probinsya tuwing nagkakaroon ng eruption ang Mayon Volcano. And to its credit naman po, yung government of Albay, nag-designate din po sila ng mga suggested or recommended na viewing areas. And these are all well outside naman po ng 6-kilometer permanent danger zone. Yun nga po, no, bagamat nga po yung malawak yung naapektuhan nung pagbagsak ng Abon nung Sabado, ang pinaka-dangerous area naman talaga ng Mayon Volcano is yung 6-kilometer permanent danger zone. Dahil yun po talaga yung yun yung areas na nagkakaroon ng mga casualties tuwing eruption. Okay, with that, maraming salamat po, Dr. Paul, sa pagpapaliwanag ng mga bagay po na ito sa kapakinabangan ng ating mga kabombo at mga Castor Nation na nakasubaybay. Thank you so much. Welcome po. Mga kabombo at mga Castor Nation, nakausap po natin ang isang eksperto mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, Dr. Paul Alanis. Siya ho ang Supervising Science Research Specialist kaugnay ho ng mga tinututukang aktibidad ng mga bulkan, lalo na ho itong Mayon Volcano na matatagpuan dyan sa lalawigan ng Albay sa Bicol Region.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.